welcome sa ating Plan 40. Today we're gonna talk about Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not trust in your own understanding. Agree with Him in all your ways and He will make your path straight. Minsan kasi sa sobrang dami ng worries natin sa buhay, mga bagay na hindi natin alam kung paano aayusin. May problema tayo sa relationships, sa finances, o maging sa ating mga health. Madalas, ang tendency natin ay mag-alala o mag-isip ng mag-isip kung anong gagawin natin, kung anong gagawin natin solusyon, kung paano natin to ma-overcome. Pero the Bible says, trust in the Lord with all your heart. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangang mag-isip-isip o magpaka-stress, mag-alala. Basta magtiwala lang tayo kay God. Siya yung may control sa lahat ng bagay. Bigay natin yung trust natin sa Kanya. Taas natin lahat ng problema natin sa Kanya. Siya yung may control sa lahat. Kung maghanap tayo ng peace sa Kanya, siya ang magbibigay ng wisdom para harapin natin yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Example na lang ay yung pag meron tayong gusto na hindi naging successful, na parang feeling natin, lahat ng effort natin nasayang, yung hope natin nawawala, pero magtiwala lang tayo kay Lord. Sa Kanya natin itaas ang lahat. Huwag nating ituon ang pananaw natin sa pagkatalo. Instead, magtiwala tayo kay God na may purpose siya kung bakit nangyayari yung lahat. Minsan kasi yung failure pa natin yung talagang magdadala sa atin sa mas magandang opportunity. God will guide us kung paanong bumangon at magpatuloy. Basta magtiwala lang tayo sa plan niya para sa atin. Gusto ko rin gawing halimbawa yung pag nasaktan tayo ng ibang tao na parang hindi natin kayang magpatawad. Gusto natin silang gantihan o mag-hold ng grudge. Pero alam mo na hindi to makakabuti sa atin eh. Alam natin yun na hindi sa dulo tayo ang talo kung gano'n yung gagawin natin. Huwag nating i-depend sa sarili nating emosyon kung paano tayo nasaktan, kundi magtiwala tayo kay God na siya'y magbibigay ng peace at magtuturo kung paano tayo magpatawad. Mahirap, dadaan tayo sa long process, lalo na kung yung nakasakit sa atin is yung mahal natin sa buhay. Pag pinili nating sundin yung will ni Lord sa atin, hindi lang tayo yung magiging free, kundi magiging source din tayo ng healing sa ibang tao. Okay, let's pray. Panginoon, sa kabila ng lahat ng worries at challenges namin sa buhay, gusto po namin magtiwala sa inyo. Hindi po namin alam ang mga sagot, pero alam po namin na kayo ang may control sa buhay ng bawat isa sa amin. Kayo po ang magbigay sa amin ng wisdom kung paano harapin ang mga bawat subok na aming makakaharap. Help us to rely on you, Lord God, and not on our own understanding. Lord, kung may mga moments din po na feeling namin, lahat ng pinaghirapan namin ay nauurong o hindi nagiging successful. Marami po kaming mga plano na hindi natutuloy at minsan nawawala na ng pag-asa, pero alam po namin, Lord, na hindi po ito ang end of everything. Sa inyo po kami magtitiwala because you have a plan for us. Even if we don't understand it right now, Lord, tulungan po ninyo kaming tumayo muli at magpatuloy. Manampalataya na may mas magandang plano kayo para sa amin, Lord God. We trust that every failure is just a step towards something greater, and
We know, Lord God, you will guide us through it. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal at gabay. Alam po namin na minsan mahirap magpatawad, lalo na kung galing yung pananakit sa mga mahal namin sa buhay. Ang dami po naming emosyon na hindi po namin alam kung paano haharapin. Tinataas po namin ito sa iyo, Lord God. Kayo na po ang bahala sa lahat ng mga nakasakit sa amin. Tinataas po namin ang lahat ng sakit at galit na nararamdaman namin. Ibigay po ninyo sa amin ang peace na tanging kayo lang ang makapagbibigay, Lord God. Tulungan niyo po kaming magpatawad, hindi para sa mga nakasakit sa amin, kundi para sa sarili rin namin, Lord God. Upang kami ay maging free mula sa sakit na ito. We know, Lord God, na by trusting you, we will find healing and peace. Through your guidance, we will also be a source of healing for others. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayun lamang po. God bless everyone.